Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Isa na namang kasaysayan ang inyong maririnig na kapupulutan ng aral sa buhay. Ito ay ang kasaysayan ni Reister. 5 kaming magkakapatid. Naiwan kami ni Itay kay Inay nung siya'y mamatay. At dahil panganay ako, akong naging katuwang ni Inay sa pagtataguyod sa aking mga kapatid. Pakinggan po ninyo ang aking kwento. Talagang ipinakwadro mo pang diploma mo, Leslie, ha? Siyempre naman, kuya. Dahil proud ako eh. Kasi kahit mahirap lang tayo, natapos ko high school. Tama yan. At matataas din ang marka mo, anak. Tulad ng Kuya Reister mo nung pagtapos siya ng high school. Sayang nga lang, hindi na ako nakapag-college. Pwede na, kuya. Ha? Kasi ngayon tapos na ako. Magtatrabaho na ako. Makakatulong na ako sa inyo ni Inay kahit papano. O di pwede ka na mag-start ng ilang subjects sa course na gusto mo. Oo nga, no. At may mga state university rin na maaari kong pasukan. Reister, Po. siguraduhin mo lang na kaya mo, ha? Dahil hindi madali ang mag-aral habang nagtatrabaho. Balot! Balot! Pitong balot na lang itong tinda ko. Mabuti naman, konti na lang. Sana may pumili na nito para makauwi na ako at makapagpahinga. Bukas naman, dadalhin ko kay Aling Esther ang order niyang mga itlog na maalat. Kailangan makaipon ako. Malapit ang pasukan. May mga bibilhin pa akong mga gamit ko. Oh, ay. Ano to? Yun, mukhang may pipili ha. Teka, parang lasing ha. Bahala na. Lalapitan ko siya. Sana naman mabait ito at maayos kausap. Balot, sir. Magandang gabi, sir. Bago mo lumapit ha. Pasensya na po. Alam pa yung balat mo. 7 po. To. Oh. Yan. Bigyan mo sa akin lahat yan. Opo, sandali ho. Tama-tama, nakasupot na ho eh. Ayos. Init pa. Sige. Diyan ka na. Sandali. Ang bayan niyo po. Ba? Iyo pala eh. Sabi ko di ba bigay mo sa akin? Alam ko sinabing babayaran ko. Sir, huwag naman po ganun. Nagtatrabaho po ako ng maayos para kumita. Para ho makaipon at makapag-aral. Walang pakialam. Chance dyan. Ano ko? Paano sir? Itinulak niyo ako. Gago ka eh. Pulit mo. Sinisingil mo ko. Alam na ko sinabi, babayad ako. Kung hindi kayo magbabayad, akin na mga balot ko. Wala kaya ka. Nagawa mo yung balot ko, ha? Ha? Betot sa... Betot sa'yo. Nagpasal suntok mo. Ayoko sana ng gulo eh. Pero namimilit ka. Kaya tikman mo ito, ha? Nagagawa ako. Isang suntok lang pala ito. Pagsakagad eh. Yabang mo. Yan ang bagay sa'yo. Ang matulog sa kalye. Reister, anak! Oh. Paano yung mukha mo? Wala ko ito, Nay. Ha? Dahil lang ko sa isang lasenggo na gustong kunin ang walang bayad ang mga balot ko. Ano? Wala bang tumulong sa iyo? Wala pong tao sa lugar na eh. Pero hindi naman po niya nakuha ang mga balot. Lumaban po ako na suntukin niya ako. Kaya, ayun, naiwan ko po siyang tulog sa kalye. At nabili rin po ang lahat ng mga balot ko. Oh, Diyos ko. Salamat na lang at nakaligtas ka sa walang yang yun. Bakit naman kasi inom-inom maglalasing pagkatapos mamimirwisyo ng kapwa nila? Oo nga po eh. Mahirap na nga ang buhay. Pinabibigat pa nila. Anak, mabuti pa kaya eh. Iwan mo na yung pagtitinda ng balot. Oo. Tulungan mo na lang ako sa paghahangot pagtitinda ng mga isda. Doon ka na rin sa palengke magtinda ng mga itlog na maalat.
Nag-aalala kasi ako. Baka sa susunod, madisgrasya ka na. Sige po, Nay. Tutulungan ko na lang po kayo. Hindi ka na pala nagtitinda ng balot, Chrysler? Oo, Rex. 2 weeks na. Tinutulungan ko na lang si inay na umangot magtinda ng mga isda. Mas okay naman eh. Dahil mas magandang kita namin ngayon. Ba't may iniwan yung dati mong ginagawa? May nakaaway kasi kung lasing. Nag-aalala si inay na baka sa susunod. Madisgrasya na ako kaya sinunod ko na lang siya. Pero mahirap pa rin ang trabaho yan. Ha? Mangangamoy mabaho ka. Eh, nag-aaral ka pa naman. Naliligo naman ako bago pumasok sa university. Ano ko ba? Mas madali itong trabaho ang iano ko sa'yo. Mas kikita ka pa ng malaki. At kung magiging matalino ka lang, pwede ka pang yumaman. Talaga? Oo! Teka, ano bang trabaho yan? Baka mahirap. High school lang ang natapos ko. Kayang-kaya mo to, pre. Kahit nga, hindi ka nakapag-high school. Halika na, Leslie. Linisin na natin ang bahay. Ang tatlo na nating kapatid ang magbabantay ng mga gamit natin dito sa evacuation center. Ay, linis na naman. Oh, bakit bigla kang nalungkot dyan? Naisip ko lang, kuya. Kailan kaya darating ang panahon na hindi na tayo babahain mo? Yung hindi na tayo lilikas dito sa evacuation center? Pwede namang mangyari yun. Kung lilipat tayo sa mas mataas na lugar at mas maayos na bahay. Yun nga lang, mahal ang upa. Ngayon, hindi pa natin kaya yun. Dahil nag-aaral pa kaming 4. Oo nga. At tayo lang ni na inay ang nagtatrabaho. Pero huwag tayong mawala ng pag-asa, Leslie. At huwag tayong tumigil sa pagsisikap. Malalagpasan din natin ang kahirapang ito. Ay, sana nga, kuya. Tara na maglinis. Alalahanin mo. May pasok ka pa mamaya sa trabaho mo. Oh, Chrysler! Ba't ikaw nagdala ng mga order naming isda, ha? Nasaan si Aling Bilin? May sakit si Inay, Dindo. Ha? Kaya ako na lang ang humango at nagtinda ng mga isda ngayon. Ay, ganun ba? Teka, sandali yan. O, ito ang bayad namin. O, ayan. O, sa'yo na, sukle, sa'yo na. Ako, salamat, pre. Mukhang mucho ka ngayon, ha? Okay, ikaw naman talaga. Lagi ako mucho. Ha? Maganda kita ko sa trabaho ko eh. Lagi pa ako mabango, ha? At may mga bagong gamit, ha? Di ba umalis ka na sa fast food? Fast food? Naku, matagal na, Troy. Matagal na. Mas maganda na ang trabaho ko ngayon. Gusto mo sama ka? Ha? Oo, tutulungan kita kung paano gagawin. Kasi, Dindo, baka katulad niya ng trabaho ni Rex. Naku, pre. Oh, Niyaya din ako ni Rex doon. oh. Pero ayoko. Delikado yun eh. Alam mo, pre, mas maganda yung tulagan ko. Ha? Malaki na ang kita. Safe pa, pre. Ha? Ganito lang gagawin na. Halika. Oh. Makinig ka. Anak, may problema ka ba? Oh. Kasi ilang araw ko nang napapansin. Matamlay ka. Wala po, Nay. Okay naman po pag-aaral ko. Kahit na nga mahirap dahil nagtatrabaho ko. Baka naman masama ang pakiramdam mo. May sakit ka. Ay, opo, Nay. May masakit po talaga kay kuya. Ano? Ano yun? Ang puso niya.
Napasted po kasi siya ni Jenny eh. Yung maganda at may kaya na nakatira dun sa 3rd Street. Bakit ka naman nabasted, anak? Ayaw daw po niyang magkaroon ng mahirap na boyfriend dahil hindi maibibigay ang gusto niya. Naku, materyosa naman palang babaeng yun. Sabi ko nga rin po yan kay kuya eh. At saka hindi siya nakapanghihinayang na mawala. Dahil lalo ka lang masasaktan at magkakaproblema kung yung magiging nobya mo, ganun. Alam ko naman po yun, kaya nga sinisikap ko ng kalimutan siya eh. Hindi ko lang akalain na ganun pala ugali niya. Ay, huwag naman sanang makaapekto sa iyong pagsisikap. Ang naging kabiguan mo, anak. Marami pa namang babae. At kapag naabot mo na ang iyong mga pangarap, higit pa sa Jenny na yun, ang matatagpuan mo. Ay, Belen, yung bayad ko sa isdang dala mo, oh. Salamat ho, Aling Esther. Hindi mo yata kasama sa racer ngayon. Ay, may practice ho sila para sa graduation. Aba, ay kagaling naman ang anak mo, ano ha? Patatapos na pala siya ng kolehiyo. Awa po ng Diyos. Si Leslie ko naman sa call center na nagtatrabaho ngayon. Alam mo, Belen, Ho. ay, mapalad ka sa mga anak mo kahit maaga kang nabalo. Dahil mababait, masisipag at walang bisyo yung mga anak mo. Determinado silang maabot ang kanilang pangarap. Lalo na si racer mo. Totoo po yun. Oh, mabuti na lang. Hindi naging katulad ni Rex Racer. May kung nagkataong hindi siya nakalayo sa binata ngayon. Baka nakakulong din ngayon ang anak mo. Ha? Nakakulong ho si Rex? Bakit ho? Nagbebenta pala siya ng mga party drugs. Tulad nung ecstasy, ano yun? Ecstasy raw. Nahuli. Oh, ayun. Kulong ang abot niya. Talagang tama ang anak ko sa hindi pagsama sa kanya. Wow! Ang ganda ng bahay natin, kuya! Dito, hindi na tayo babahain pa. Oo nga! Hindi na tayo laging pupunta sa evacuation center. Pero, kuya, sure ka ba na kaya natin upahan to? Oo naman, kaya ko ng upa rito. Maging ang bayad natin sa tubig at ilaw. Maganda naman ang sweldo ko sa pinapasukan kong bangko. Ay, kuya, nabalitaan mo na ba yung nangyari kay Dindo? Matagal na kami hindi nagkikita eh. Nagalit yata siya sa akin. Tinanggihan ko kasing alok niyang sumama ako sa trabaho niya. Bakit? Ano bang trabaho niya? Nambibiktima ng mga baklat matrona. Ha? Para magkapera, oo. Kaya siguro ganun ang nangyari sa kanya. Ha? Bakit? Ano ba nangyari kay Dindo? Dindo, pare, hindi ko akalaing ganyan kalalang nangyari sa'yo. Binugbog ako lang, anak lang matrolang sugar mami ko, Lester. Natuklasan kasi nila na meron pa akong ibang syota. Halos masira ang kagwapuan mo, pre. Naku, Ilang ipin mo pang nabungi, oh. Oo nga eh. Ilan yan? ay, huwag ko na bilangin. Ngayon ko napatunayan, pre, na tama ka sa pagtanggi sa halo ko sa'yo noon. O yan, ngayon, tapos ka na ng college. At may maganda kang trabaho, pre. Pare, pwede rin naman magkaroon ka ng magandang kapalaran. Basta't may sipag at tiyaga ka lang. Determinasyon at matibay na pananalig sa Diyos.
Malaya na nga kami sa kahirapan at may maganda na rin akong nobya ngayon. Sana po inyong naibigan at kinapulutan ng aral ang aking inilahad. Ako po si Reister, dating tindero, at ito ang aking buhay. Tunay na matamis ang tagumpay na buhat sa mabuting kaparaanan. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, June Martin Legaspi, Chiquit del Carmen Amor, Junel Benjamin, Susan Robes, at Phil Cruz sa papel na Reister. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking... Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Marinig natin ang kwento ng isang individual na sa kahanap ng pagmamahal ng isang ama ay nabaliwala ang presensya ng kanyang ina. Siya ay si Ara. Teenager na ako nang maghiwalay ang aking mga magulang. At dahil mas close ako kay Papa, naging napakasakit sa akin ang nangyari. At ang naging coping mechanism ko ay ang magrebelde kay Mama. Ang hindi ko alam, pagsisisihan ko pala yun sa bandang huli. Nasaan na kaya si Ara? 2 araw na siyang hindi umuwi. Pagka! Kuya Berto! Naglayas na naman ba si Ama? Oo! Eh kung ganun, siya talaga yata yung nakita ni Aida. Ha? Saan? Saan niya nakita si Ara? Palabas daw ng motel. Ano? Dito ka na kasi sa akin tumira. Oh, di ba may kasama ka dito sa apartment mo, Marco? Nakakaya naman kung dito ako matutulog. Gusto mo paalisin ko sila? Para tayo na lang dito. Pwede ba yun? Oo! Pag ginusto ko, walang makapipigil sa akin. Ha? Ara! Ma? Mama mo? Lumabas ka rito. Teka ma! Ano ba? Sumama ka sa akin! Ako? Ba't ako sasama sa inyo? Wala akong alam dito. Siya nagpumilit na sumama sa akin. Ano? Ano sinabi mo? O di ba ikaw naman ang nagsabing gusto mo sumama sa akin? Eh, kung may matino ka naman pag-iisip, bakit mo isasama anak ko? Ha? Eh, Alam mo na uniforme pa yan, no? Estudyante yan! Ikaw, ano ka? Ha? huwag mo akong sisihin. Sa oras na malaman kong piniperwisyo mo para anak ko, malilintik ka sa akin! Kailan ka ba titino, Ara? Ha? Mula na maghiwalay kami ng papa mo, puro na nasakit ang ulo ang dinadala mo sa akin. Ang ina na bang lalaki yan sa mga nakarelasyon mo, ha? Sama ka ng sama sa kung kaninong lalaki. Wala ka na ba talagang pakialam sa sarili mo? Sa buhay mo? Sa ginabukasan mo? Ara! Pagod na ako sa iyo! Ay, di babayaan mo na ako! Aba! Marco! Napanood ako! Sige, sampalin mo pa ako! Saktan mo pa ako! Sige! Kung napapagod ka na sa akin, bigay mo na lang ako kay Papa! Dahil sa kanya, mas gusto ko pa ito si Mama, hindi sa'yo! Hindi! Ay, Diyos ko! Hindi ko na alam ang gagawin ko sa anak kong ito! Mababaliw na yata ako! Bakit kasi hindi mo sinabi sa kanya kung nasaan si Erlel? Bakit natatakot ka bang mawala siya sa'yo? Hindi, Kuya. Oh, eh bakit? Maaari ko naman talagang sabihin sa kanya kung nasaan ang ama niya.
Pero pinoprotektahan ko lang siya. Ayoko masaktan siya. Ang pagtingin niya kay Arnel, perfectong tatay. Kaya galit na galit siya sa akin kasi akala niya ako ang may kasalanan kung bakit kami naghiwalay. Di hayaan mong malaman niya ang totoo. Kahit masaktan siya. Mas mainam lang yun para malaman niya ang totoo. Hindi kanya kamuyan. Hindi, ayoko, kuya, ayoko. Hanggang ngayon, hindi niya pa matanggap na naghiwalay kami ng papa niya. Kaya kung malalaman niyang totoo, tiyak na matudurog ang puso niya. Ayoko mangyari yun. Hindi ko makakaya makita siyang nasasaktan. O kesa naman ganito. Para kayong mga aso't pusa sa bahay. Maya't maya naglalaya si Ana. Umaasa pa rin akong darating ang araw na mapagtatanto niya rin ang lahat. Ay, nako. Umaasa ako na makikita niya rin ang pagmamahal at ang pag-aaruga ko sa kanya para puna ng pagkukulang ng kanyang ama. Oh, ba't nandito ka na naman? Break na tayo, di ba? Akala mo ba makikipagbalikan ako sa'yo? Asa ka? Eh, ba't ka nga naririto? Baka mamaya yan, sugurin na naman ako dito ng nanay mo, ha? Peram ng motor mo. Ano? Bingi ka na. Anong gagawin mo sa motor? Ano ba ginagawa sa motor? Gusto mo ba iluto ko? Piloso pa ka talaga. Kung ayaw mong pahiram, ihatid mo na lang ako. Saan? Anong oras ka uuwi mamaya? Agahan mo ha, birthday ng bunso natin. Oo, ilang ulit mo na ako ni-remind tungkol dyan. Siyempre, kasi makakalimutin ka. So, sige, alis na ako. Magluto ka na paborito ko, ha? Oo. Pa! Ha? Sino ang tinatawag niya? Eh, ikaw yata. Sa'yo siya nakatingin eh. Kilala mo ba yan? Pa! Sino ka? Ako to, si Ara, anak mo. Excuse me. Baka naman nagkakamali ka. Ang asawa ko ng tinatawag mong papa. Pa, hindi mo ba ako naalala? Sorry, miss. Baka kamukha ko lang ang papa mo. Hindi kita kilala eh. Ano hindi kilala? Kilala mo ko, ako ito si Ara, anak mo. Teka, Ay, huwag mo hilahin ang damit ng asawa Ano ko. ba, bitiwan mo ako? Bitiwan mo ang asawa ko. sandali lang, sandali. Huwag kang may skandalo rito. Nakakaya, oh. Ako kaya? Kinakaya mo ko? Sorry, miss. Kung may hinahanap ka man, pasensya ka na, pero hindi ako yon. Pasensya na, ha? Hindi akong papa mo. Gabi na, umiiyak ka pa rin. Maghapon ka na umiiyak. Namumugto na yung mata mo. Wala kang pakialam. Ang sinasabi ko lang naman, baka kumapano ka na niya. Pabayaan mo ako. Gusto ko umiyak eh. Hindi, sige. Umiyak ka. Pero sumubo ka muna nitong pagkain. Oh, hindi ka pa nananangalian. Sabi ko, pabayaan mo ako. Oh, may tumatawag sa'yo. Ayoko sagutin kahit na sino tumatawag. Okay. Pero gabi na, hindi ka pwedeng matulog dito. Nakakatakot ang mama mo eh. Oh, ayan. May nag-text pa. Tingnan mo na. Baka kung ano na yan. Oh. May tumatawag na naman. Kulit ko naman eh. Sabi na pabayaan mo lang ako. Okay. Oh, mama na. Baka makita na naman ako ng mama mo. Ama! Oh, Ama! Uncle Berto? Oh, bakit ngayon ka lang uwi? Ha? Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Bakit mo? Ang mama mo, isinugod namin sa ospital. Bakit? Inatake siya sa puso. Ano? Marco,
sige. Dali mo na yung motor! Ihatid mo ako sa ospital! Oo, sige. Sakay na. Bakit siya inatake sa puso? May sakit ba sa puso si Mama? Aba, Uncle, pinooperahan pa ba ang mama mo? opo. Saan ka ba kasi nanggaling? Hinanap ko si Papa. Nakita mo siya? Oo. Oh, ngayon. Alam mo na kung bakit hindi sa'yo sinasabi ng mama mo kung nasaan siya. Di pa rin. Bakit ba, Uncle? Tsaka, bakit tinatanggi ako ni Papa? Ayaw sana itong sabihin sa'yo ng mama mo. Dahil tiyak na masasaktan ka. Pero panahon na siguro para malaman mo. Ang alin? Kasal na ang papa mo nang makilala niya ang mama mo. Ano? Hindi niya sinabi sa iyong mama ang totoo. Kaya nagkaroon sila ng relasyon. Pero nagtaka ang iyong mama dahil ayaw siyang pakasalan ni Arnel. Doon na siya nagsimulang magduda. Kaya nang malaman niya ang totoo, nakipaghiwalay siya sa papa mo. Hindi alam ng asawa ni Arnel na nagkaroon siya ng ibang karelasyon. Kaya nakiusap siya sa mama mo na huwag sasabihin sa iyo kung nasaan sila. Ano? Mahal na mahal ka ng mama mo. Ayaw kanyang masaktan. Sana makita mo kung gaano kanya pinrotektahan. Sana, yan ang totoo. Doc, excuse me, Doc. Kumusta po ang kapatid ko? Ma, I'm sorry. Patawarin mo ako. Dahil hindi ko man lang nakita lahat ng pagmamahal at pagsasakripisyo mo para sa akin. Masyado akong makasarili. Puro sama lang ng loob ko ang iniisip ko. Hindi ko inisip na nahihirapan ka rin. Na nasasaktan ka rin. I'm sorry, Ma. Kung alam ko lang. Sana sinamantala ko ang mga panahon kasama kita para maiparamdam sa iyong mahal kita. Ma, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Aba, Uncle, si Mama. Wala na Mama ko. Mamahal na ako. Hindi niyo na maririnig ang pag-iingi ko ng tawad. sinabi ko na naman sa'yo, mahal na mahal ka ng mama mo. Hindi siya nagtatanim ng sama ng loob sa'yo. Nauunawaan ka yan. Mahal na mahal kita. Patawarin mo ako.
masasakit pa sa tagpong yun. Alam ko na kahit paulit-ulit ko sabihin na mahal ko siya at humingi ako ng tawad sa lahat ng pagre-rebelde ko, hindi niya na yun maririnig. Matagal bago ko natanggap ang lahat. Pero tama si Uncle. Mahal ako ni Mama. At alam kong nauunawaan niya ako. Pero nanghihinayang ako sa mga panahong lumipas. Na hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataon na masuklian ang pagmamahal niya sa akin. Sa mga nakikinig sa atin ngayon, huwag niyo akong tularan. Hanggat may pagkakataon, iparamdam ninyo ang pagmamahal sa inyong mga magulang. Huwag niyong hintayin nakarating na sila bago niyo pa iparamdam sa kanila kung gaano sila kahalaga sa inyo. Ako si Ara, at ito ang aking buhay. Habang may pagkakataon, piliin nating magbahagi ng pagmamahal dahil hiram lamang ang ating buhay at hindi mainam na gugulin ito sa pagkamuhi, sama ng loob at galit. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Janeline de la Cruz, Phil Cruz, June Martin Legaspi, Lionel Benjamin at Rosana Villegas sa papel na Ara. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Lavanon, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang kasaysayan ng isang babae na humarap sa napakasakit na pagsubok sa kanyang buhay bilang isang ina. Siya ay si Vivian. Maraming dahilan kung bakit pinagpapasalamat ko na ako'y naging isang babae. Pero ang pinakagusto ko sa lahat ay ang kakayahang magbuntis, manganak, at maging isang ina. Pero hindi ko alam, yun din ang dudurog sa aking puso at pagkatao. Kutsi-kutsi! Ganda ng gising ng anak ko. Bungis-ngis ng bungis-ngis kanina ka pa, ha? Oh! Ano? Kanina pa kita hinihintay sa labas. Late ka na sa trabaho. Oh, and to 8, oh. Ay, naku, sorry. Nahihili kasi ako sa anak natin eh. Parang ayoko umalis. Oh, yeah, understandable. Pero bilisan mo na. Sige na. Oo na, ito naman. Si Mama na ang bahala kay Chichay, ha? May trabaho ko tayo. Ay, naku. Alam mo, ito yung mga pagkakataon na parang ayoko na magtrabaho. Sabi ko na naman kasi sa'yo, mag-resign ka na sa trabaho, pero ayaw mo naman. Dahil kailangan natin pag-ipunan ng kinabukasan ng anak natin. Oo, Ayokong pasanin mo lahat ng hirap sa paghahanap buhay. Oo, alam ko naman yung paulit-ulit na natin pinag-usapan yan eh. Kaya tayo na. Oo, last na lang. Oh, bye anak ha. Sige na ha. Love ka ni Mama. Bye-bye. Oh, hindi ka na. Bilisan mo na. Tulog na ang apo ko ah. Eh, huwag ka maingay. Umiyak yan ng umiyak kanina bago nakatulog. Baka kapag nagising, umiyak na naman. O bakit? May sakit ba? Ilang araw ko na nga napapansin na parang may kakaiba sa bata. Tapos kapag humihinga, parang hirap siya. Sinabi mo na ba sa mag-asawa? Ay, oo. Sinabi ko kanina kay Gary.
Ang mabuti niyan, patingnan na sa doktor para kung may problema, maagapan ka agad. Oh, bakit? Ewan ko ba? Para kasing kinakabahan ako. Ay, sana naman walang malalang problema ang ating apo. Anong sabi mo? Ma, Anong sabi ng doktor? Gary, May problema raw po sa puso si Chichay, ma. Kailangan siyang operahan. oh, Diyos ko. 5 buwan pa lang ang apo ko. Ooperahan na. Makakaya ba yun ng katawan niya? Yun po ang sabi ng doktor. Ma, paano kapag hindi kailangan ng anak ko operasyon? Huwag ka mag-isip ng ganyan. Walang mangyayari kay Chichay. Mas mainam na ito na sa ganon, maagapan ang kalagayan niya. Para din ito sa ikabubuti ng bata. Anak, lumaban ka, ha? Nandito lang kaming lahat. Mahal na mahal kita. Vivian, ipapasok na siya sa operating room. Ikaw na po ang bahala sa anak ko. Doon na tayo sa waiting area. Gary! Pumanatag ka. Sige mong pumanatag, ha? Magtiwala tayo sa kanila. Natatakot Magtiwala tayo sa Panginoon. Natatakot ako. Alam ko, pero Kawawa naman ang anak natin. Napakaliit pa niya. Tapos, mag-isa lang siya sa operating room, lalong malaman para sa kanyang buhay. hindi siya nag-iisa. Naririto tayo. Ay, Diyos ko. Kaya na po ang bahala sa anak ko. Sige lang, anak. Magpahinga ka lang, ha? Pasensya ka, no? Hindi ka nasamahan ni Mama habang inooperahan ka. Pero mula ngayon, hindi na kita iiwan. Pangako ko yan sa'yo. Vivian? Ah, Jessa? Uy, ano? Kumusta ka? Kumusta na si Chichay? Okay na siya. Salamat sa pagbisita mo. Mabuti naman at okay na yung inaanak ko. Oo nga. Ilang araw ako hindi makatulog dahil sa kalagayan niya. Ay, ang hirap palang maging isang ina. Hanga talaga ako sa katatagan mo, Vivian. At least ngayon, makakahinga ka na ng maluwag. Pero kailangan pa siyang obserbahan. Maniwala lang tayo na tuloy-tuloy na yung paggaling niya. Sana nga. Dahil hindi ko kakayanin kung may mangyayari sa anak ko. Hindi ko kakayanin, Jessa. Happy first birthday, Apo! Oh, kita mo? Ngumingiti kasi nakikita niya ang gwapo niyang lolo. Di ba, Apo? Masaya lang talaga si Chichay kasi 1-year-old na siya. Oh, asan ang mga bisita niyo? Ay, dito na ang ninang! Hoy! Mabuti naman nakarating kayong dalawa. Ay, siyempre. Hindi pwedeng palagpasin ang unang kaarawan ng inaanak namin. O, siya. Ding, ikaw na nga kumuha ng picture, ha? Eh, bakit ako? Hindi ako marunong. Ay, ako na. Ayan, sige. Okay, anak mo, sige. Blow play candle. Oh, like this, ha? Teka, sandali. Ha? Bakit parang... Oh, Chichay! Bakit parang nahihirapan siya huminga? Naku, Chichay, anak! Chichay! Okay na. Chichay! Ding, paandarin mo sa sasakyan mo. Madali! Oo, anak. Oh, anak ko, Diyos ko! Ano nangyayari sa kanya? Vivian, Chichay, anak. Gumising ka.
kami pwedeng iwan. Hindi mo pwedeng iwan si Mama ng ganito. Gumising ka. Wala na siya. Hindi. Hindi siya pwedeng mawala. Magaling na siya. Magaling ng anak ko. Hindi siya pwedeng mawala sa isang iglap lang. Vivian. Sorry, ang anak natin. Hindi siya pwedeng mawala sa atin. Paano na ako? Paano na tayo? Kailangan na natin tanggapin ang lahat. Hindi niya na kinaya. Lumamal siya sa loob ng ilang buwan. Pagod na rin siguro ang anak natin. Anak ko, bakit? Bakit mo ako iniwan? Ang aga mo namang binawa yung biyaya mo sa amin. Bakit ang anak ko pa? Sino ako na lang? Sino ako na lang ginawa mo? Huwag kang magsalita ng ganyan. Chichay! Chichay, ano ko? Pare, kumusta si Vivian? Hindi ko na alam ang gagawin ko, Ding. Hindi na siya nakapagtatrabaho dahil araw-araw siyang parang wala nang galang mabuhay. Laging umiiyak at halos hindi kumakain. Hindi niyo matanggap ang nangyari sa anak niyo. Ako man, parang hindi ko matanggap. Ganito pala ang mawala ng anak, pare. Madalas pakiramdam ko, parang hilahati ang puso ko. Pare, magpakatatag ka. Ngayon ka higit na kailangan ni Vivian. Pinipilit ko, pare. Pero dumarating ang oras na parang hindi ko na rin kayang pigilan ang emosyon ko. May mga pagkakataong parang gustong sumabog ng dibdib ko. Lilipas din niya, pare. Maghihilom din ang sugat sa puso ninyo ni Vivian. Oy, lubutin ka na pala, Gary. Maganda yata ang aura mo ngayon. Uy, mag-ayos ka na. Birthday ngayon ni Chichay. O, nabili mo na ba yung cake? Vivian, Tingnan mo to, oh. Ito yung papasuot ko sa kanya. Bagay na bagay sa anak natin yan. oh Vivian, Bakit? Bakit mo ko niyayakap? tama na. Ha? Tama na. Anong tama na? Tanggapin na natin ang lahat. Ano yung pinagsasasabi mo? Wala na si Chichay. Wala na ang anak natin. Tama na. Huwag mo na siyang patuloy na buhayin sa alaala mo. Patay na ang anak natin. Di totoo yan. Hindi patay ang anak ko. Buhay si Chichay. Chichay, anak! Chichay! Chichay! Ay, bakit wala siya? Nawawala ang anak natin, Gary! Nawawala si Chichay! Nandito siya dapat sa crib eh! Chichay, anak! Vivian, Chichay! Nasaan ka na? tama na! Tumingin ka sa mga mata ko. Tumingin ka sa mata ko. Magaling ka. Magaling ka, Vivian. Patay lang ang anak natin. Patay na si Chichay. Wala na tayong anak. Tanggapin na natin ito, Vivian. Tanggapin na natin wala na ang anak natin. Wala na si Chichay. Patay na ang anak natin. Anak, alam ko mahirap para sa iyo lahat. Pero hindi pwedeng habang buhay kang ganito. Sikapin mo. Sikapin mo kalimutan ang sakit ng pagkawala ni Chichay. Dahil yun lang ang paraan para tuluyang ka maghilom. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula.
Magsimula ka sa sarili mo, anak. Paunti-unti. Dahan-dahan. Isipin mo na lang. Nasa mas mabuti na lugar si Chichay. Doon wala ng sakit. Doon hindi na siya mahihirapang huminga. Doon hindi niya na kailangan pa ulit-ulit na operahan. Nakapagpahinga na siya, anak. Umahal mo siya. Hindi ba mas gugustuhin mo maging papayapa na ang buhay niya? Diyos ko. Kaya mo yan, anak. Kayanin mo. Isipin mo kung nakikita ka ni Chichay ngayon. Malulungkot siya. Dahil iisipin niya na dahil sa kanya kaya ka nahihirapan ng ganito. Anak, naririto lang kami para sa'yo. Sisikapin ko. Sisikapin kong bumangon muli. Para sa anak ko. Para sa mahal kong anak. Babangon, madadapa. Ganito ang naging kalagayan ko sa loob ng ilang taon. Hanggang sa isang araw, nagawa ko ng tumayo muli. Namatay man ang anak ko, pero isa pa rin akong ina. At kailangan ko magpakatatag. Ngayon, kasisilang ko lang ng pangalawa naming anak ni Gary. At upang hindi na maulit ang lahat, mas tututukan namin ngayon ang kalusugan ng aming anak. May nawala, pero may dumating muli. Ako po si Vivian, at ito ang aking buhay. Lahat ng tao ay nasusugatan. Ngunit walang sugat na hindi naghihilom. Mga nagsiganap, Julie Gaspi, Susan Robles, Lionel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, at Rosana Villegas sa papel na Vivian. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, Supervisyong Teknikal Eric Lucero at Bong Biar. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Irene. Bata pa ako, itinatak na ng aking ama sa isip ko na ako ay magiging somebody paglaki ko. Pero gumuho ang pangarap na yon nang mabuntis ako sa edad na 19 anyos ng isang lalaking hindi ako kayang panagutan. Doon nagsimula ang kalbaryo ng aking buhay at tila ang walang humpay na mga pagsubok. Honey, nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mo ko iiwan. Panagutan mo ko. Kapag umuwi ako sa bahay ng ganito at malaman ni Papa na walang amang sagun nito sa sinapupunan ko, papatayin niya ako. Irene, hindi kita maaring panagutan. Bakit? Sabi mo mahal mo ko. Hindi pa totoo yung mga sinabi mo sa akin? Totoo. Mahal kita. At gusto ko rin makasama kayo ng magiging anak ko.
Kaya lang eh. Kaya lang ano? Erin, may asawa ako. May asawa ka? Oo. At patawarin mo ako. Hindi ako nagsabi ng totoo sa'yo kasi natatakot ako na baka iwan mo ako. Irene, mahal kita. At kung wala sana kaming mga anak, iiwan ko si Rika para sa'yo. Sabi mo, mahal mo ako. Oo, mahal kita. Sabi mo, mahal mo ako. Mahal mo ako. Pero bakit ka nagsinungaling sa akin? May asawa ka na pala, may anak ka na pala. Kung gano'n, bakit niligawan mo pa ako? Bakit hinayaan mo mahulog ang loob ko sa'yo? Hulog Ay, tawarin mo ako. Hindi ko naman sinasadyang... Hindi mo sinasadya. Umalis ka na ngayon din sa araw ko. Umalis ka na. Kung hindi, mapapatay kita. Nahilo ka ba sa biyahe? Galing ka ba probinsya? Bakit nagsusuka ka? Ay, communal ang CR dito. Kaya bawal maglabas sa loob. Kung maglalaba ka doon ka sa ibaba, may gripo doon. At pwede ka na rin doon magsampay. Sige po. Namumutla ka rin ah. Teka, ilang taong ka na ba? 19 po. Saan ka nag-aaral? Magtatrabaho po ako. Magtatrabaho. Ibig mo sabihin, tumigil ka sa pag-aaral para magtrabaho lang? Ganon? Bakit? Pwede ko na bang makuha po yung susi ng kwarto ko? Ah, sorry. Oo nga pala. Eto. Salamat po. Maiwan ko na po kayo. Parang may kakaiba sa batang ito. Kung hindi ka nabuo, sana kasama ako sa mga aakyat ngayon sa stage. Sana makakakuha na naman ako ng medalya. At matutuwa na naman sa akin si Papa. Wala akong pang sa mundong ginagalawan ko ngayon. Hindi ka dapat narito. Bakit kasi nabuo ka pa? Ayaw naman sa'yo ng ama mo. Dapat hindi ka na nabuo. Ayoko sa'yo. Ayoko sa'yo. Buntis ka, Irene? Opo. Ay, sino aman yan? Pati po ba yan? Kailangan nyo rin malaman? Ay, hindi naman. Mabuti ka pa. May magiging anak ka na. Alam mo, yung anak ko, 5 taon na silang kasal ng asawa niya. Pero hindi pa sila nagkakaanak. Gusto ba nilang magkaanak? Abay, siyempre. Kaya nga sila nagpakasal. Dahil gusto nilang bumuo ng isang pamilya. Kaya lang, hindi naman sila binigayaan ng Diyos ng anak. Gusto po ba nilang magkaroon ng anak? 4 na buwan mula ngayon? Ha? Namumula ang balat niya. Kumusta ka? Baby boy? Ang laki mo bata. Pero paano ka nagkasya sa tiyan ko? Irene! Ha? Kumusta ka? Okay lang ako, Ate Vina. Hello, Mark Jan. Mark John? Oo, Mark Jan ang pangalan niya. Cute niya. Pwede ko ba siya kargahin? Sige. Halika.
Kumusta ang anak ko? Sa wakas nakita ka rin ni Mama. Excited na si Papa na makita ka. Huwag ka muna magagagalaw, Irene. Baka mabinat ka. Eto, dinalang kita ng mainit na sabaw. Salamat po. Ang putla-putla mo. Bakit kasi hindi ka umuwi muna sa inyo? Nakapanganak ka na naman. At wala naman sa iyo yung bata. Malay mo, baka matanggap ka muli ng papa mo. Aling Cora, Bakit? anong naramdaman ninyo nang una niyo makita si Vina nung ipinanganak mo siya? Masaya. Sobrang saya. Siyam na buwan ko siyang dinala sa akin sinapupunan. Nang makita ko siya, wow, talo ko pa ang nanalo sa loto. Basta, wala akong pagsidlan ng saya. Mahirap ipaliwanag ang kaligayahan. Pero alam mo, hindi doon natatapos ang lahat. Kapag nakita mo yung mga first time ng anak mo, mas masaya yun. Halimbawa, yung unang beses na bibigkas siya ng mama. Yung unang beses na dadapa siya. Unang beses na mauupo. Maglalakad. Bakit nga? Bakit na naitanong? Irene, bakit ka umahagulgol? Ang anak ko. Ang kawawa kong anak. Oh, Irene? Kuya Greg, Oh, naparito ko sa bahay. ang anak ko. Ha? Irene? Um, Oh, napasyal ka. Ate Vina. Teka. Bakit ka namuluhod? Patawarin mo ako, Ate Vina. Eto ang perang kabayaran ng anak ko. Ha? Sinasauli ko na. Ano? Nakikiusap ako sa'yo. Ibalik mo na lang sa akin ang anak ko. teka muna, Irene. Nababaliw ka ba? May usapan tayo. Kuya Greg, maawa kayo sa akin. Hindi ko kailangan ng pera. Wala akong pakialam kung habang buhay ako hindi kilalaning anak ni Papa. Wala na akong pakialam doon. Kung kailangan ko magtrabaho 24 oras para lang mabuhay kami ng anak ko, gagawin ko yun. Ang mahalaga, kasama ko ang anak ko. Paano? Kung ayaw ko siyang ibalik sa'yo. Kung ayaw mo siyang ibalik sa akin ngayon, araw-araw akong pupunta rito. Luluhod, magmamakaawa sa inyo. Noong ipinagbubuntis ko siya, ilang ulit kong tinangka magpakamatay. Ilang ulit kong tinangkang tapusin ang buhay ko. Pero kapag naiisip kong may munting buhay sa loob ng tiyan ko, naghihina ako. Hindi ko magawang uminom ng lason o kaya naman ay tumalon sa tulay. Sa panahong wala na akong pag-asa, siya ang kaisa-isang dahilan kung bakit nagagawa kong bumangon araw-araw. Sa kabila ng lahat, nagawa ko siyang ipagbili sa inyo. At pinagsisisihan ko yun. Pinagsisisihan ko yun. Ate Vina, Kuya Greg, nagmamakaawa ako. Ibalik niyo na lang sa akin ang anak ko.
Makaawa ako sa inyo. Bagamat disappointed, ibinalik na rin sa akin ni na Ate Vina at Kuya Greg ang aking anak. Ngayon, 5 taon gulang na siya. Nakabalik na rin ako sa aming bahay at natanggap na rin ni Papa ang aking sinapit na kapalaran. Masasabi kong hindi ko man natanggap kaagad ang pagdating niya sa buhay ko. Pero ngayon, siya ang isa sa mga dahilan kung bakit kahit mahirap, nakakaya kong pasanin at lagpasan ang bawat pagsubok. Ako, si Irene. At ito ang aking buhay. Isa sa mga pinakadakilang pag-ibig dito sa mundo ay ang pag-ibig ng isang magulang, lalo na ng isang ina. Ang pag-ibig na ito ang dahilan kung bakit nagagawang magsakripisyo, bumangon sa pagkakadapa at magpatuloy sa kanyang buhay ang isang tao. Mga nagsiganap: Alan Ortega, Susan Robles, Rosana Villegas, Lionel Benamin, Phil Cruz at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Irene. Naglapat ng angkop na tunog, Jenny Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Boyar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan, Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Ngayong araw na ito, mapapakinggan natin ang paglalakad ng 3 kabataang piniling sundan ang kanilang mga hilig sa buhay sa kabila ng pagtutol ng mga taong nakapaligid sa kanila. At ang isa po ay si Ronron. Bata pa lang ako, mahilig na ako mag-drawing. Dati, libangan ko lang. Pero nitong pandemic, naisip namin ng 3 kong kaibigan na pagkakitaan na rin ang aming mga talento. Hi guys! Ngayong araw, ipapakilala namin sa inyo ang lodi naming 3 pagdating sa painting. Si Lolo Pidong! Ano yan? Lo, tingin kayo sa camera hawak ni Aya. Kaway kayo. Oh, hello. Ayos, galing nyo talaga, Lo. Ngayon, Lo, may itatanong kami sa inyo. Anong tanong? Kailan po kayo nagsimulang matutong magpinta? Bata pa ako. Siguro, yung mga edad na gaya nyo ngayon. Talaga po? Gaano nyo naman po katagal ginagawa ang isang painting? Depende. May ibang matagal gawin, may ibang mabilis lang. Minsan 1 oras tapos na eh. Wow! Narinig nyo guys? 1 oras lang. Ang bilis! Sige nga po, Lo. Maaari po bang magpinta kayo ngayon para makita ng mga viewers namin dito sa vlog na to? Naku, wala akong available na canvas ngayon. Ay, ganun po ba? So ayan guys, abangan nyo sa part 2 sa susunod na vlog natin. Ipapakita namin sa inyo kung paano mag-paint si Lolo Pidong. Oops! Huwag niyong kakalimutang mag-like, comment, share, and subscribe. Hanggang sa muli. Bye-bye! Ay, ang ikli naman ng episode natin na ito ngayon. Ayos na yan. May susunod pa naman eh. Lolo, aalis na po muna kami. Roger! Ay, si Mama. Hinahanap na ako. Aya, pupunta na lang ako sa inyo mamaya ah. Isasama ko si Vince. I-edit mo na yan ah. Oo, sige na, bilisan mo na. Galit na naman ang mama mo.
Sinabi ko sa iyo mag-aral ka. Hindi pa nailakwatsa. Ma naman, hindi kami naglalakwatsa. Nagpo-vlog kami ni Aya. Papapakain ka ba ng kabablog mo yan? Ma, yung kaklase namin, nag-post lang ng video tungkol sa ginagawa niyang mga artwork. Ngayon, marami nang kinikita. Kasi may mga tumatawag sa kanya at nagpapagawa ng mga kung ano-ano. Nagsasayang ka lang ng oras sa kalokohan mo yan. Tingnan mo. Hindi ka nga makapaglaban ng damit mo. 20 anyos ka na, ako pa rin ang nagkukusot ang brief mo. Tigil-tigilan mo ko dyan, Ron, ha? Maglinis ka sa kwarto mo. At ilabas mo yung mga punda at kumot. Dahil maglalaba ako. Opo. Baka gusto mo, ikaw itong sabunin ko. Ang ipipicture naman natin ngayon, may nag-comment sa isa nating video, tatanong kung pwede raw ba nating ipakita kung paano mag-drawing ng mata na parang totoo. Ayos. Yan na ang gawin natin ngayon. Aya, ready na ang cellphone mo? Naku punong-puno na yung memory ko. Ay, delete mo na kasi yung ibang video. Sigurado kayo? Hindi na ba natin kailangan to? Yung mga nauna nating video, delete mo na. Ron, ikaw na gumawa nito, ha? Mas magaling ka mag-drawing ng ganitong mata, eh. Marami rin kasing nahihirapan gumawa ng mata. Sige. Paborito ko pa namang gawin yan. Bilisan na natin. Kasi baka bumalik yung mama mo galing palengke. Aya, ano ba? Matagal pa ba yan? Ayan ito na. O sige na, mag-ready ka na. Ron! Si ate, teka lang ha. Bakit ate? Anong ginagawa niyo? Nagsushoot kami ate. Ganon. Kala ko kung ano nang ginagawa niyo eh. Doon muna ako kay Lolo Pidong, ha? Manghingi akong almusal. Kapag hinanap ako ni Mama, sabihin mo na doon ako kay Lolo. Oo ate, basta wag mo akong isusumbong kay Mama ha. Baka makagalitan na naman ako kapag nalamang nagbe-video kami ni Aya at Vince. Tingnan mo. Puro ka drawing, puro ka video. Hindi makapag-ulis dito sa bahay, hindi mo magawa. Ma, Ako na, Ma. O, tingnan mo. Ang atitingnan mo pa ang magawa rito sa bahay. Galing pa yan sa trabaho. Ron, sige na. Doon ka na sa kwarto mo. oo ate. Ma, hayaan mo na si Ron. Yun naman ang hilig niya eh. Ano ba maitutulong niya sa kanya? Nagsasayang lang na oras yan eh. Dapat nag-aaral siya na maayos. Lalo na ngayon, online class sila. Abay, mas mahirap kung hindi siya magsa-self-study. Kaya lang imbis na mag-aral, kung ano-ano ang ginagawa. Ma, mas mabuti na yan. Kesa naman nagbubulakbul yun. Isang uri din na pagbubulakbol yung ginagawa nila eh. Kapag pinigilan niyo si Ronald sa gusto niyang gawin sa kanyang buhay, baka lalong magrebelde. Hayaan mo na lang. Total, nakikita ko naman yung mga video na pinopost nila. Maganda naman yung content. Gusto lang talaga nilang turuan yung mga kapwa nila aspiring artist ng mga simpleng tips sa pagdodrawing. Nakita niyo na ba yung gawa ni Ron? Paano ko makikita? Ang dami kong ginagawa rito sa bahay. Kasi hindi naman ako tinutulungan ng kapatid mong yan. May talento si Ron. At mas maganda kung mahahasa niya pa yung talento niyang yun. Sayang lang kung hindi yun magagamit. Kaya ang payo ko sa inyo, Ma, hayaan niyo lang siya sa gusto niyang gawin. Lo, mas sanay kasi ako mag-drawing. Pwede bang turuan mo na rin ako mag-paint? Sige. Basta ba, magpabili ka sa mama mo ng mga materyales. Dahil yung mga gamit ko rito luman-luma na. Ilang dekada na ako nagpipinta. Isa pa, hindi na ako bumibili ng mga bagong gamit. Baka bukas makalawo mamatay na ako. Sayang yung mga gamit, di ba? Pwede niyo naman pong ipamana sa akin eh. Loko ka talagang bata ka, Pero sa tingin ko po, mahaba pa ang buhay niyo, Lo. Kasi masayahin kayong tao.
Tsaka kapag nalulungkot kayo at naaalala nyo si Lola, nagpipinta kayo. Nako, sana'y magdilang anghel ka. Kaya sige na po. Bumili na po kayo ng bago mong gamit. Wala akong pambili. Madalang nang nagpapagawa ng painting ngayon. Ganito na lang po, Lo. Tutulungan ko kayo. Paano? Oh, kumpleto yan ha, Ron. Wow! Salamat talaga, ate. Nasasakal ako. Ikaw naman kumag-ayakap. Ano ba? Ang saya-saya ko talaga, ate. Makakapag-paint na kami ni Lolo Pidong. Hindi na lang drawing ang matututunan ko. Ngayon, pati na rin pagpipinta. Ay. Basta yung pag-aaral mo ha. Huwag mong pababayaan yan. Promise, ate. Promise. Sige, alis na ako. Ate, Oh. alam ba to ni Mama? Hindi. Di ko naman kailangan magpaalam sa kanya. Bakit? Ay, wala naman. Baka lang kasi makagalitan niya na naman ako. Tapos, madamay ka pa. Hindi. Basta ang siguraduhin mo lang, mapagsasabay mo ang pag-aaral at ang hilig mo na yan, ha? Oo, ate. Ron! Ala! Ron! Oh, Ala! Vince! Bakit ka tumatakbo? Nakita niyo na? Ha? Alin? Wait lang, Vince, ha? Humingin ka muna. Oh, ano? Yung video natin tungkol kay Lolo Pidong habang nagpipinta, ang daming shares. Ha? Oo, naka 10K na. Pati yung video nating dalawa. Talaga? Oo. Titignan ko. At saka may mga nag-chat din sa akin kung pwede raw bang magpagawa ng painting kay Lolo Pidong. Tapos, kung magkano raw ba? Ba? Ipagre-regalo daw nila. Tapos, kung kaya daw ba nating i-sketch yung pictures nila para raw ipang-display nila sa bahay. Uy, totoo nga oh. Ron! Oh, ayan. Yes! Sa wakas, pagkatapos ng napakarami nating trials and error, yes! Ano bang ingay yan? Ma! Ang ingay niyong tatlo, ha? Marami nang nakakita ng videos namin. Kapag kumita na kami dito, Ma, matutulungan na kita. Kahit konti, pwede tong makatulong para mabawasan ang gastos mo sa tuition ko. Oh, dapat naka-face mask kayo ha kapag papasok ha. Matanda na kasi lolo namin. At saka teka lang, isang customer lang yung pwedeng pumasok. Pagkatapos niya, tsaka kayo papasok, okay? Sige po. Maraming salamat sa pagtulong mo sa amin, ate, ha. Wala yun, Ron. Anong wala? Pero mong ipinatayo natin itong maliit na shop namin ni Lolo. O yung grades mo, kumusta naman? Baka nahihilig ka na tuloy sa negosyo nyo ni Lolo Pidong at nung dalawa mong barkada, tapos yung grades mo eh. Hindi, ate, ha. Panay 1.25 nga ang grades ko, eh. Talaga? O di ayos. Salamat sa suporta mo sa amin, ate. May kanya-kanya tayong talent. Ikaw, yung talent mo, biyaya yan ng Diyos sa'yo. At dapat gamitin mo yan para maging blessing ka. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa ibang tao. Kung kailan naman pandemic, tsaka pa kami ng lolo ko nagkaroon ng pagkakakitaan. Ngayon, may mga nagpupunta sa amin para magpagawa ng painting o kaya naman ng sketch. Si Mama, kung dati kumukontra, nang nakita niyang ginagamit namin para sa ikabubutin namin ng aming mga talento, ay sumuporta na rin. Nag-share na rin nga siya ng mga videos namin eh. Gaya ng sabi ni ate, ang talento natin ay dapat ginagamit at hindi tinatago. Ako po si Ronron at ito ang aking buhay. Kung ang isang tao ay may kakayahan, nararapat lang na ipahagi niya yun upang hindi kalawangin. At higit sa lahat,
upang maging inspirasyon din para sa iba. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benamin, at Angelo Alcantara sa papel na Ronron. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw pong muli mga giliw naming tagapakinig. Isa na namang kasaysayan ang kapupulutan nyo ng aral sa buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kwento ni Mina. Mahirap ang maging katulong. Madalas na namumura, nasisigawan, at napagbubuhatan ng kamay. Ngunit ang pinakamasakit ay yung ipahamak ka ng sarili mong amo. Oh, Martin, honey, dapat magpagaling ka na para may kasama na ako na mamasyal. Lagi na lang tuloy ako mag-isang mamasyal kasi wala ka. Kaya malungkot ako. Ay, gusto ko lang talagang gumaling, Jean. Pero ewan ko ba, parang lalo akong nangihila doon sa mga iniinom kong gamot. Huh? Hoy, Mina, baka naman napapabayaan ang pag-inom ng gamot nitong sir mo, ha? Naku, ma'am, hindi po. Sinusunod ko po yung tamang oras at kung ano po ang binibigay ng gamot. Yun po yung pinapainom ko kay Sir Martin. Abay, dapat lang. Para hindi naman masayang ang malaking sweldo mo rito. Ah, Martin, honey, huwag kang mainip, ha? Gagaling ka rin. Basta, huwag kang papalya sa pag-inom ng gamot, okay? Binigyan na naman ako ni Ma'am Jean ng gamot na ipapainom kay Sir Martin. Bakit ganun? Sa halip na gumaling, lalo pang nanghihina ang amo kong lalaki doon sa pinapainom ni Ma'am Jean. Counting pa natin na lang, Dave. Makakapagsama na rin tayo. Si Ma'am Jean, may kausap sa cellphone. Oo, sabi ko sa iyo eh. Mahina na si Martin. Dahil sa mga binibigay kong gamot na ipinapainom naman ang tanga kong katulong. Ano itong narinig ko? Oo, wait ka lang. Kapag patay na si Martin, malaya na tayo. Magiging atin pa ang kayamanan ng uklungan kong asawa. Nilalason ni Ma'am si Sir Martin. Yes! Para mapagsama na sila ng lalaki niya. Yes, mo rin ito. Napakasama niya. At ako pa, ang ipinapahamak niya. Sir Martin, magpapaalam na po ako sa inyo. Alis ka na rito, Mina. Opo, sir. Nagsabi na po ako kay ma'am. Uy, bakit naman aalis ka na? Kasi po, hindi ko po kayang dalhin yung natuklasan ko. Bakit? Anong natuklasan mo? Eh, sir, nilalason po kayo ng asawa niyo sa pamamagitan ng mga gamot na binibigay niya sa akin para ipainom sa inyo. Mina? At ginagawa niya po yun para maging malaya na sila nung kanyang kalaguyo. May lalaki si Jean. Ano po, sir? Inakunan ko po sila ng picture na naghahalikan ho. Minsan dinalaw
siya ng lalaki. Oh, Diyos ko. Tama pala ang mga anak ko sa pagtutol na pakasalan ko siya. Sir, kinausap ko na po yung mga anak niyo tungkol dito. Sila na po ang bahala sa inyo. Tama lang yung ginawa mo, anak. Sinabi mo sa pamilya niya ang lahat. Naaawa po ako kay Sir Martin. Kasi para ko na po siyang lolo. Kaya bago po ako umalis dun, talagang sinikap ko pa rin matulungan siya. Yung mga anak na po ni Sir ang kikilos para matigil yung masamang ginagawa ni Ma'am Jean. At hindi nadamay ka pa ng babae niyo sa masama niyang gawa. Kaya nga po natakot ako eh. At kahit na po malaki pa yung sweldo ko dun, hindi po ako nagdalawang isip na lumayas. Ay, anong balak mo ngayon? Dalawa kayong katulong dito, Mina, ha? Pareho kayong may solong kwarto at may malaking sweldo, ha? Salamat po, Sir Rat. Ang gusto ko lang maging mabait, masipag at masunurin ka. Opo, Sir. Makakaasa po kayo. Dalawa lang kami ng asawa ko na asikasuhin nyo at siyempre, itong malaki naming bahay. Ay, Sir? Wala po pala kayong anak ni Ma'am? Meron. Ah? Meron. Pero wala siya rito. Pero makikilala mo rin siya dahil tulad ng isang katulong, isasama rin kita sa aking anak. Ikaw pala ang bago naming Jimay. Asan yung mga padala nila daddy at mami? Narito po lahat, Sir Bimbo. Dad. Bakit ganun? Po? Bakit kulang to? Ay, hindi ko po alam, Sir. Binigay lang po sa akin yan ni Sir Rando. Kasi nga, hindi po siya makakapunta dito ngayon. Sabihin mo sa kanya, ipadala agad ang kulang na hinahanap ko. Alam naman niya, kailangan ko yun ah. Ano po ba yun, Sir Bimbo? Para maipaalala ko po sa daddy niyo. Alam na niya yun. Ha? Huwag ka na magtanong. Bilanggo pa lang anak ng amo ni Mina. At sabi niya na bilanggo yun dahil sa pagpatay at pagdudroga. Oh, Diyos ko, nakakatakot naman ang mga nagiging sitwasyon ng anak ko. May magagawa lamang sana ako para ialis na siya sa pagiging katulong. Ginawa ko na. Kaya lang, may mga utang pa kaming dapat bayaran dahil sa pagpanaw ng aking asawa. Oh, Diyos ko. Ikaw na po sana ang bahalang mag-ingat sa aking anak. Eto ha. Dadalhin mo ang mga ito kay Bimbo. Dadalhin ko po yung maliliit na sachet na to sa kanya. Kailangan niya ito. May mahalaga akong meeting ngayon, kaya ikaw na lang ang magdala sa kanya. Sir Rando, Ano? huwag po kayong magagalit. Siya po ba ito? Oo. Naku, baka po mahuli ako, sir. Hindi. Ilagay mo sa parte mo para hindi makita. Hindi na titingnan yan. At saka, may inaabutan din ako sa loob, kaya wala kang magiging problema. Naku, sir, pasensya na ho. Anong pasensya? Hindi ko po kaya yung inuutos niyo. Natatakot ako. Teka nga. Mamaya mahalata ako, mahuli pa ako. Dadalhin mo ba ito sa anak ko o hindi? Sir, Ha? Hindi kita bibigyan ng tanghalian at hapunan. Ha?
sundin ang utos ni Sarado. Naging malupit na sila sa akin ng asawa niya. Lagi nila akong kinagagalitan at sinisigawan. Kahit sa konting pagkakamali ko lang. May pagkakataon po hindi nila ako pinapakain. Hindi ko na kaya ito. Tatawagan ko si Inay. Sana sagutin niya ang cellphone. Hello? Mina? Oh, anak, napatawag ka. Tay! Bakit ka umiiyak? Ano nangyari sa'yo? Sundan niyo na po ako rito. Bakit kailangan niyo pa magsama ng pulis? Kukunin niyo lang palang tamad yung anak. Gusto ko lang humakatyak. Makalalabas ho kami ng maayos dito ng aking anak. Apat, Pinagmamalupitan niyo siya. Hindi pinakakain. hindi totoo yan. Tamad siya, kaya nagagalit kami sa kanya at may pagkatanga pa. Hindi ba rin tama na hindi niyo siya pakainin at murahin? Kaya kukunin ko na ho ang aking anak. Salamat, Inay. Kinuha niyo ako agad sa bahay na yun. Hirap na po ako doon. Agad akong kumilos ang matanggap ko ang tawag mo. Mabuti na lang, tinulungan ako ng ating kapitbahay na pulis. Inay, Huwag ka nang umiyak, anak. Dito ka na sa atin. Dito wala na magmamalupit sa iyo. ayoko na pong mga buwan. Baka pag hindi pa ako umalis sa trabaho ito, mapapahamak na po ako sa susunod. Kung ano man ang iyong pasya, susuportahan ko, anak. Magbubukas na lang po ako ng karinderya. Gagamitin ko pong puhunan yung konti kong naipon. Abay, sige, anak. Mabuti nga yan. Kikita ka na, hindi pa tayo magkakalayo. Hindi na nga ako nangamuhan. Pinagbuti ko na lang ang binuksan kong karinderya. Sana po inyong kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Meron lang po akong nais ipanawagan. Sa mga amo na nakikinig ngayon, sana po huwag niyo namang ipahamak ang inyong mga katulong. Kahit naman po alipin, hindi dapat ipahamak. Hindi po ba? Ako po si Mina at ito ang aking buhay. Biyaya ang may mabuting kasambahay, kaya dapat sila rin ay tratuhin ng tama. Mga nagsiganap: Susan Robles, Jeneline de la Cruz, June Martin Legaspi, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at Rosana Villegas sa papel na Mina. Taglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Bong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Salma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Ruyanes. Ito ang aking buhay.